Anong overlap yan guys? Bridge? Kasi kung bridge, inaayos pa, hindi pa nagre-reply yung engineer kaya kiniklear namin. Wrong overpass. Wrong overpass? Kagaya ng ano? Canopy? Lagpas? Hindi naman kailangan tanggalin yung mga sobrang canopy guys. Yung mga canopy na napunta sa road, yun na yun kailangan tanggalin. Not smooth. Yes guys, yung mga topo na not smooth or strictly smooth, kailangan natin ayusin yun by using your L tool. Dangle point, yes, part din yan ng error. So it means naka-open pa yung polygons mo. Hindi ka pa nagsasara. Kaya tayo merong cut line. Missing road. Yes, kailangan din yan guys. Kung mag-fix kayo ng road, I suggest punta kayo sa mix polygon. Dito kayo mag-fix ng road nyo, ha? Yung mga missing part ng road. Shifted. Yes, kailangan din yan ayusin guys. Bayad naman siya. So it takes times talaga para maayos natin yung task. Huwag kayong masyadong nagmamadali at galit ako sa mga autopasser ngayon. Okay, kagaya nito. Titingnan ko ang mga task nyo ha kung bakit sobrang bilis ngayon. Kasi gaya ng mga sabi ng mga kasamahan nyo, maraming error. Diba? Pero yung task nyo, lalo na to, ang daming laman. Pero 1 minute lang per task. Diba? Yan. Bablock natin yan mamaya pag nakita ko yung mga task nyo na nag-autopass kayo. Huwag nyo i-delete guys yung bridge. Kailangan nyo yun ipa-report sa akin. Kailangan nyo mag-fill up sa form. Kasi, ano yun, kasama talaga yun si bridge pero ngayon kasi is wala siyang category so ipapaayos natin yun. Detach BOC, di ba kapag nag-control kayo, control T kayo, tapos may makikita kayong numbers ng mga topos dito, like yung land 0.0, land 0.2. So lahat ng merong number 2 doon, like kagaya ni Detach BOC, hindi nyo na yun kailangan ayusin. Kailangan lang lahat ng mga 0, yun lang ang ayusin natin. Pero kung ito yung number 0 na to ay naging 2, pwede nyo masubmit yung task na yun without fixing those, ha? Naintindihan nyo guys? Bakit inaayos pa ba yun? Di ba kayo sinabihan ng judges nyo? Dito. Testing natin kung meron ditong detach BOC. Yung land 2. Yan. Lahat ng may number 2 dito, pwede nyo siyang ignore. Pero ang lahat ng 0, kailangan natin i-fix. Not smooth. Okay, so tuturo ko sa inyo kung paano natin ma-fix yung mga not smooth na to. Kasi part siya ng topo na kailangan natin siyang ayusin. Okay? Dinagana overlap tool. Ano yung i-overlap mo? Actually, gumagana siya, guys. For example, ha? May railway dito. Sabi niya, hindi daw nagana yung overpass. So, railway, and then, check lang natin, ha, kung di nagana. Wala. Sobra-sobra na. Ayan, nagana naman siya. Tapos, N. Gumagana naman. Gumagana naman siya. Okay, so dito muna tayo guys sa task. Makinig muna. Huwag kayong ma-worry kung yung task nyo ay inabot ng 20 minutes. Excuse me. Ng 20 minutes or 30 minutes. So, okay lang yun, ha? As long na
Nag-e-edit kayo ha, at as long na nag-e-edit kayo, hindi yung nagpapadami kayo ng task, yung nagpapadami kayo ng oras, wala kayong masasahod dun. Ay, basta ang transportation ay naka-base sa pag-e-edit nyo, sa mga inayos yung labels, hindi sa padamihan ng task, hindi rin sa padamihan ng oras. Ha? Kaya itong query natin, hindi tayo mamablock ng mga mabagal. Basta tama yung ginagawa. Wag lang yung walang laman, like isa lang yung laman, like kunwari water, tapos yung oras mo, sobrang tagal naman, wag naman ganun na. Dito guys, dito ako nagbe-base kung talagang bang maraming laman yan or hindi. Yan. Kaya sabihin natin ito. Okay. So mukhang reasonable naman lahat. Lahat may laman. Ito lang medyo tagilid lang to. Hindi natin sure kung bakit. Inabot siya ng 2 hours para lang sa konti yung laman. Okay? So balik muna tayo dito again guys. So focus tayo sa rules. Sa LC or 3 canopies, control 1, only fix big errors. Okay? Big errors lang guys. Ignore nyo yung mga private sidewalk, ang mga ambiguous na, yung mga natakpan siya ng puno, yung hindi siya totally clear sa mga paningin nyo, ay mga ganito, mga missing, I mean man yung mga errors ng buildings, hindi niyo na yung kailangan i-fix. Okay? Sa land image, magpo-focus lang tayo dito sa mga public areas. Like, kunwari, may nawala yung road or kaya naputol yung road, yun lang. Pero as we can see, okay naman yung driveways and then public sidewalk and of course the road, okay na rin. And syempre, itong mga parking na to, kumuha naman siyang reasonable, okay lang to. Huwag nyo nang papalitan. Wag lang yung mga nakasigsag or yung mga may hinalong pavement. Yan. This is a big errors that we need to fix sa mga parking lots. Klaro guys? Klaro? Pero kung yung mga reasonable naman sa mata nyo, maganda na sa mga mata nyo, okay na yun. Ha? Yun na i-fix. Right. So let's move sa 3 canopies kasi okay naman yung land image eh. Wala namang big errors. Okay, sa mga 3 canopies, guys, makinig kasi ang sabi nyo, nag-e-edit pa kayo ng mga sobra na puno. Tama? Hindi nyo na yun kailangan i-edit, ha? Ang i-edit nyo lang dito, yung kunwari, missing large of forest. Kagaya nito. Yan, kailangan itong i-capture. Pero as you can see din ulit, okay naman ang mga puno and hindi na natin to kailangan i-capture isa-isa. Okay? Pero kung large of group of missing ng forest, then we need to capture. Klaro guys? At kung meron din namang puno na umapaw sa road, this is fine. Ha? This is fine. No need to fix. Klaro guys? Klaro? Kakaintindihan na ba tayo sa land and sa 3 canopies? And then let's move sa transpo. Okay. Sa transpo, kung merong BOC na walang label, then capture. Kung walang BOC pero may label, then delete. Okay, it means fake BOC, di ba? Medyo lag siya guys, pero wag kayong mag-zoom out ha. Kasi kapag zoom out kayo, mamaya nandyan na yung neighbor nyo, sobrang lag pa niyan. Pero ano naman siya, kaya naman siyang galawin pa rin. Alright, so balik tayo dito sa transportation. Fix the BOC and other transpo polygons. Yan. So sa other transpo ng polygons, we have inside parking, yellow domes, planting strips, yan, kailangan natin yan i-fix ha. And other polygons like bump or mid-block. So unahin muna natin yung BOC. I-off nyo yung tilde key nyo and then check nyo yung BOC if meron pa. Ito guys, so example ng BOC para sa mga hindi pa nakakaalam ng BOC. Bakit ayaw mag-R? Control 1 muna. Yan.
So control 1 muna kayo ha. Excuse me. So ito yung BOC at dito naman hindi naman siya ganun ka-clear pero hindi natin siya kailangan i-delete guys. Okay? Mamaya na kayo mag-chat guys, hindi ako nagbabasa. Tapos dito rin meron ding BOC na. Ayan, may label na rin siya. So wag niyo na rin siyang i-delete. Lahat ng mga natakpan ng puno o yung mga hindi nyo ganun ka-clear na makita, wag niyo siyang tatanggalin. Okay? Pero as you can see, okay naman yung label ni AI sa BOC. So, huwag nyo na siyang aayusin, ha? Unless kung meron siyang topo. Yan, kagaya na ito, may orange, di ba? Pwedeng Z or pwedeng L. Yan. Basta, any repair tools. Tapos dito, may nakita naman kayo na missing part ng BOC. Siyempre, kailangan nyo yan i-capture. Para hindi na nahihirapan si neighbor nyo mag-connect. Kasi mamaya, ma-miss nyo, tapos si neighbor nyo nag-capture siya, hindi naman pwedeng ipatong niya yung label niya sa label mo. Possible, report niya yung task mo. So, babalik na naman sa baba yung task mo. Di ba? Ma-echo ba, guys? Wala naman nata. So first, check muna natin lahat ng BOC. And then while checking the BOC, check nyo na rin kung meron kayong ma-miss na bump. Okay? Ayun ko muna yung mic, yung speaker ko. So ito, capture natin tong bump na to. Yan. Palitan natin to. Wait lang. Tanggalin natin si road. I-hide natin si road, guys. Tapos bump. Just to bump. Gamit ka ng e-tool and then capture. So, syempre, wag mo rin kakalimutan i-capture itong traffic sign later. Ha? Diba? So, habang nag-check ka ng BOC, nakikita mo na rin yung bump. Okay, so dito din, ayusin nyo to ha, kaysa i-report ng neighbor yung task nyo. Ayaw nyo naman siguro bumaba ulit yung task nyo. Check nyo yung mga kanto-kanto. VOC, all goods. All goods. Wala namang gaanong i-edit. Or kaya pwede rin namang mag-S-tool na lang din kayo. Habang nandyan si road. S-tool. Pwede namang S-tool. Pero ingat kayo, baka mag-overlap kasi ito, mag-error. Pwede din namang H-tool, hanapin nyo yung tool doc. Ito, tool doc. Tapos sunod-sunod na yan. Yan, sa paulit. Yan, sunod-sunod na rin yan. H2 lang ginamit ko doon para automatic na siya nag-i-snap yung bawat points niya. And the next, ang daming bump ha. Ingat kayo sa mga bump ha. Ayan, H-tool, click, and click. Alright, so ganun lang. Ayan, na-capture naman lahat ng BOC, all goods na. So now, let's move na sa lines. Guys, okay? Sa lines na tayo, ha? Mamaya, tuturo ko sa inyo, guys. Ayun, mayroon na siyang triangle sign. So, meron tayong mga lines or signs na okay naman na. Okay? Na-correct na yung tamang kategory na. So, hindi nyo na siya kailangan i-fix. Pero, meron lang minsang tabingi or naka-wrongcate, ibig sabihin, mali yung markings, yan. Sila yung mga kailangan nating ayusin. Ha? So, this one is triangle sign. So, this is fine. Ha? No need to fix. Kahit na mukha siyang umover or hindi siya nag-match dito sa lines. But this is fine, guys. This is fine. And this is also fine. Kung maliit man or sobrang laki. Wag lang yung sobrang laki na umabot hanggang kabilang side. Ha? Wag lang yung gano'n. So next, hanap tayo ibang traffic sign. Stop sign. Okay, so wala. Okay, so dahil nga pala wala mga any stop sign or traffic light, make sure nyo yung intersection nyo ay naka-uncontrolled lang.
Okay? Ito. Ito, kagaya na ito. Wala naman tayong nakikitang stop sign, di ba? Or stop line. So, this should be uncontrolled lang. Pero ang nangyari is naka-stop controlled. Yan. So, huwag niyo siyang kalimutan i-check din ha. Nakalimutan natin i-check kanina habang nag-check tayo ng bump or ng BOC. Alright. So, all goods na. Balik tayo sa lines. Wala naman masyadong lines dito sa mga residential area. So, hindi mo na rin kailangan masyadong mag-overthink dito. Make sure nyo lang na close ang yung mga polygons. Okay? So, mukhang okay naman na. Punta tayo sa mixed polygons, guys. Sa mixed polygons, kasi sa sa transportation, merong mga missing na planting strips. Alangan naman ang gagawin natin. Alangan naman gagantuhin nyo. Hindi nyo malalaman kung hanggang saan tayo mag-i-stop. Kasi wala yung driveway, wala yung sidewalk. Ayan. So ngayon, tuturo ko na lang sa inyo kung paano mas mabilis natin mo capture itong planting strips dito sa mixed polygon. Ayan. Una guys, turn off nyo yung mga forest, grass, burland, or shrub. Yan. Para mas mabilis, yan, dito ka mag-e-tool. Lahat, e-tool mo yan lahat. Yan, di ba? So at least ngayon meron na tayong guide or boundary kung hanggang saan ang drawing natin ng planting strips. Klaro guys? Kasi kung dito tayo sa transpo ulit mag-edit, mawawala yung boundary natin kung hanggang saan tayo mag-edit. Okay? Mas mabilis ang Control V. Matagal din yun. Lalo na kung yung laptop nila ay hindi siya ganun ka. Mas mabilis to. Minsan ganito pa nga eh. Wait lang. Minsan may ganito pa guys. Hanap tayo ng maraming missing ng planting strips. Kung gusto nyo ng mabilis talaga, try nga natin to. Try ko na lang muna to i-delete. Kung gusto nyo mabilis na planting strips, pwede naman tingnan natin kung naka-turn off yung override. Yan. So, bali, itong tatlong to, itong dalawang part na to, malalagyan siya as planting strips. Yan. Pero kailangan mag-fix muna kayo ng settings dito. Try natin to. Ayan. Bali, ang magkakaroon lang, yung planting strips lang. Bakit hindi nagana? Kaya, hindi siya nagana dito. Or ito siguro. Okay, so hindi siya gumagana dito. Sayang. Ang nangyayari kasi minsan, ginagawa namin, palilibutan mo yan ng planting strips, tapos automatic na siya magkakaroon ng planting strips instead na nag-iisa-isa ka. Pero hindi yata siya nagana dito. Isa-isahin nyo na lang, ha? Kung gusto nyo itry yung Control V na yun nga lang, lahat ng nature, kailangan mo rin i-copy. Like for example, hindi mo naman din makaka-capture yung mga missing doon. Dito ka sa mixed polygon, hanapin mo yung mga missing na planting strips, kagaya siguro nito. Wait lang. Yan nga lang, yan din yung isa. Mahirap din maghanap ng mga walang polygon, na walang planting strips. Pero meron naman na lahat ata. Hindi naman, ito, for example, ganyan. Kung magko-control V ka, guys, click mo yung label, tapos control V, tapos change mo lang yung isang kulay as planting strips, di ba? So medyo mas matagal yon. Kung gagawin mo na lang yung tinuro ko sa'yo, na-hide mo lahat ng nature, and then capture mo lahat ng planting strips.
Depende sa inyo kung anong trip nyo, ha? Again, si planting strips, makikita nyo lang siya kung napaggitnaan siya ni sidewalk at ni road. Okay? Pero yung ibang part dyan, kung walang sidewalk at walang road, hindi na yung planting strips, ha? Tapos dito, kung wala din namang sidewalk dito sa part na to, and this is not a planting strips. Okay? Unless kung may sidewalk dito. Pero kung wala, hayaan nyo siya. So, yun lang. Ano pa ba? Balik tayo sa transportation image. Wala dito gaanong lines. Pwede na natin to i-submit. No? Di ba? Kahit hindi ka na mag-control S, control J dito kasi wala namang gaanong lines na nilagay eh. Yan. Ingat na lang kayo sa mga wrong marking ng intersection. Okay? So, gets ba guys? Kahit pa paano? Nakuha ba? Kung ano yung mga dapat nating i-fix? And then yung the tips sa planting strips. Huwag kayong magre-reklamo na marami kayong i-edit. May edit ha. Kasi bago kayo nagreklamo na ako. Pero sabi niya, bayad naman daw yun. O sige, G lang natin. Di ba? Meron pa tayo nakalimutan dito hindi natakpan yung planting strips. So wala tayong magagawa. Kung marami talagang error, at least bayad naman siya. Okay, so once we're done, try to Control G muna, Control T para ma-fix natin yung topo. Tingnan natin kung ano yung pwede kong matulong sa inyo. Okay, so it takes time sa. Huwag kayong masyadong aburado. Strictly smooth. Okay, so as you can see, merong BOC na naputol. Ito, BOC pa to, di ba? Kay neighbor natin. O baka mamaya, iusog nyo na naman at pagtatanggal-tanggalin, ha? Capture nyo siya, guys. Capture nyo. And this one, okay. Dito tayo. Pwede tayo gumamit ng L tool. Ayan. Tapos dito, ayaw niya ng repair tool. Pwede rin naman ng L tool. Konting curve lang para walang patusok. Masyado siyang maarte. Ayaw niya na may patusok na lines. Okay, let's check. Control T ulit. Control T muna bago submit. Para males yung lag. Hindi yung submit kayo agad. Kasi babalik din naman yun. Meron pa rin. So kapag zoom in mo, makikita mo merong gap, di ba? So ang mangyayari dito, tanggalin natin yung BOC. Siyempre, ibabalik natin yan. Gamit tayo ng J-tool. Ayan, click mo dito. Drag ka lang konti. Tapos i-hide mo si road. Fix natin si BOC. Make sure to snap para walang kickback sa uli. Ito, magkakaroon kayong kickback. So snap, merge, at ayos lang konti. Ganyan lang, kahit ganito lang. At syempre, kung nag-overlap man yung labels nyo sa neighbor nyo, gamit kayo ng clipper. Boundary clipper. So automatic na yan guys, mawawala yung sobra sa neighbor nyo. Klaro ba guys? Yung mga tanong ng tanong, ha? Baka hindi kayo nakakaintindi. Baka mamaya, binakita ko na tapos hindi nyo pa rin na-gets. Yan. So dito naman, usog lang natin tong yellow domes. Yan. So wala nang topo, lahat na na-fix na natin. Pwede na natin to i-submit. Diba? Napaka-simple lang din ang gagawin. Yun nga lang, itong task na to, konti lang yung na-edit natin. So don't expect na malaki yung kikitain natin sa task na to. So punta tayo dito. Any question doon sa first task natin, guys? Rumble strips, yes. Region line yun. Hindi yun lane line sa region line yun.
Ano po ang tamang kategory sa daanan ng bike na may dash line, yung connected sa sidewalk at crosswalk? Ano ang tamang kategory sa daanan ng bike na may dash line? Ano ang example mo? May example ka ba? Patingin mo yung example mo. Huh? Yes, delete natin yung fake BOC if it's really fake, guys. Kung 100% sure kayo na fake yun, delete nyo lang. Pero kung 100% din kayo na obvious BOC, kagaya nito, syempre, kailangan i-capture to. Yes, guys, kailangan nyo pa yan i-unpaved road, unpaved, ano ba? Meron pa mga ibang unpaved. Wala naman gaano dito unpaved, di ba? Marami ba unpaved? Meron lang ako nakita isang big unpaved road. Unpaved driveway. Kung unpaved driveway, siguro sa ngayon, parang okay naman ah. Meron ba kayo nakita? Parang ngayon ko lang nalaman na may unpaved pala. Kaya nyo sa ngayon, ayusin nyo muna pero mamaya itatanong ko kung kailangan pa i-capture yung mga unpaved na yun. Wait lang, ang daming tanong. Pa-explain sa final result kung paano dapat itsura niya. Wala tayong ma-explainan kasi wala tayo gaanong lines dito. Yan. Okay, so ito siguro final result. Check natin to. Try natin yung final result. Control S, Control G. Yan, makikita natin. Kaso pangit yung kulay na ito. Kasi medyo may open pa. Ito guys, makikita nyo yung parang red lines na to. Yan. Okay. Sa ngayon, red lines. Pero bukas, kapag naayos na nila yung rainbow, makikita nyo merong mga nag-iiba yung kulay. Merong yellow, merong brown, tapos merong light green, yan, light red or pink. Yan. Kapag iba-iba yung kulay nun, it means sarado siya. Okay? Sa ngayon, makikita nyo, ito yung pula. Yan. Kung hindi connected yung pula nyo, ibig sabihin, meron pang error dito sa part na to. Pero dahil hindi pa natin siya naayos, kaya meron talagang error. Klaro muna, guys? Kailangan make sure nyo na merong red, yan, na ganyan, no? Yan. So, this is a perfect example. Okay? Yan yung mga may red na yan. So, hindi siya ganun hindi siya ganun ka strict kasi hindi pa ganun masyadong makita yung kulay. Yung red lang pa lang. Red pa lang. More edits, more income? Yes, of course, guys. Depende siya sa edit nyo. Difference po ng gore at painted median. Medyo nag-confusing. Si gore kasi, makikita nyo siya sa, diba, galing kayo highway. Tapos yung biglang, hindi ito. Ayan. Ito, ha? Ayan. Galing kayo highway. Ay, hindi. Ito pala, guys. O, yan o. Yung maliit lang na yan. Yan, galing kayo highway. Tapos parang mag-i-split na yung way nyo. Okay, ito. Ha? Ano pa ba? Meron tayo ba iba pang example dito sa gore? Mga pa-triangle ba? Ay, makikita nyo yan sa ano. Like parang skyway, ganun. Or yung papunta sila sa bridge. Si painted naman kahit sa ano lang naman si painted eh. Kahit sa mga bahay-bahay lang din or sa mga normal na highway lang si painted. Ito, yan, painted tong iba dito. Hindi yan gore ha. Painted yan. Kung hindi kayo sigurado, pwede nyo naman i-ask po sa checkers nyo or sa judgers nyo guys kung wala kayong screenshot yan ngayon. Saan po usually nilalagay ang cut line? Kapag magko-close ka ng region. Ito, for example, dito. Ito, kasi kung hindi mo yan,
kinapture yung cut line dito. Tapos open yung lines mo, yung polygons mo, magkakaroon ka ng dangle points. Yan, kagaya dito. Medyo matagal lang, wait lang natin. Wala, iba yung lumabas. Ayan. Ito guys, dito yan ginagamit ha. Ito, for example, meron tayong example kanina eh. Kunwari, merong road lane dito. Okay? Wait lang, wala bang mas clear? For example, merong road lane dito. Tapos, merong lines. Ito yung road lane. Makinig ha, makinig guys, makinig. Ito yung road lane, tapos yung pintura hanggang dito lang. So, ni-match natin yung lines natin sa pintura, guys. Pero dahil kinapos nga yung lines natin o yung road lane papunta sa intersection, dito naman papasok si assist line. Assist line muna tayo. Assist line. Ayan. Si assist line ginagamit pang extend papunta sa pang-close nyo ng region or kaya papunta dito sa intersection. Pero si cut line, ginagamit naman siya kapag sobra yung road lane or kaya sumobra na siya sa intersection para ma-close yung polygons natin. Okay? Ganyan ang pinagkaibahan nila. Or kaya, for example naman, masyado na tayong malayo sa intersection. So anong pwede natin gamitin? Pwede tayong gumamit ng assist line. Pwede rin tayo gumamit ng cut line. Klaro guys? Klaro? Kasi yung road lane natin, kunwari, is hanggang nandito lang. Okay? O paano naman, hindi pantay yung, yung road lane or kaya yung pintura. Like for example, ganito. Anong gagawin natin? Maglalagay tayo ng isang assist line. Yan. Tapos, gagawa tayo ng cut line dito sa may sumobra. Or kaya pwede din naman gumawa tayo ng assist line. Ayan. Tapos, another cut line ulit para sa sumobra. Okay? O kaya para dito sa assist line natin. Klaro ba yon guys? Klaro? Ganyan ang ginagawa ni cut line at ni assist line. Ayoko makakita ng may ganito ha. Ang ginawa nyo cut line si assist line. Yung ganito ha, hindi to pwede guys. Hindi pwede pang close si assist line ng polygons. Pang extend lang yan siya. Klaro? Ito pa dito para mas malinawan kayo sa mga lines. Polygons, madali lang yan ma-fix. Kaya nyo na yan. Nakapag-LC nga kayo eh, di ba? Okay, so as we can see, meron tayong nakikitang road lane. At ito yung pintura. Ha? Pwedeng gamitan nyo ng assist line. Balik natin yung sorry. Nubo pa kasi ako eh. Yan. Pwede natin gamitan na assist line to extend hanggang dito. Mas maganda siyang tignan kapag nag-generate kayo ng result. Si cut line kasi talaga is ginagamit lang siya sa close lang siya ng region. Yan. And isa pa dito. Yan. Pwede rin na may balik nyo yung cut line dito kanina. So, bali ang mangyayari dyan, kapag nag-Control S, Control G kayo, makikita nyo yung kulay bukas. Yan. So, meron pa tayong nakikitang open pa ata dito sa part na to. Hindi ko lang siguro to na-snap. Tingnan ko nga kung hanggang dyan dapat i-snap yung assist line. Yan. So, hanggang doon pala kailangan i-snap guys sa may sa road boundary ha, hindi sa BOC boundary. So, ito yan.
Bukas magiging yellow na yan, magiging pink na yan. So meron tayong ilang polygons dito. 1, 2, 3, 4, and 5. So ang polygons na tinatawag, yung parang rectangle na yan. Yan, makikita nyo yung kulay white na yan. Yan, di ba? Mas maganda siyang tignan. Klaro ba guys? Makikita nyo to kapag nag-Control S, Control G kayo. Tapos yung inayos natin dito kanina na nakakita kayo ng yellow, it means open pa si polygons. Kaya kailangan yung ayusin yung assist line nyo or kaya yung cut line nyo. Ayan. Okay, for example naman, nakalimutan mo magtanggal ng assist line. Nakalimutan mo maglagay ng assist line. Ayan. Makikita nyo yung kulay ng open pa yung polygons. For example, dito. Nga. Pinapakita ko sa inyo yung mga possible na error na makikita ng checkers at judgers nyo. Okay, Control S and then Control G. Ayan. So itong part na to, yung kulay blue na yan or yung yellow na yan, it means open pa. Kaya bukas kung makalimutan yung naka-open pa tong area na to, ipapaklose yan sa inyo ni checkers or ni judgers. Gets ba guys? Gets to? Ito rin, open pa yan. Ibig sabihin, hindi pa natin siya na-ayos before. Ayan. Itong mga naka-white na to, o yan, kitang-kita nyo yung kagandahan, di ba? It means, doon na yan sila. Ayan. This one is still open, ha? Kailangan pa natin dito bumuo ng isa pang polygons o yung rectangle na yan. So, nagets nyo na. Ano pa ba? Paano yung not smooth? Not smooth. Ito. Punta ka sa land. Tignan mo. Kung meron tayo. Ayan. Minsan, kailangan mong gumamit ng repair tool or kaya ng L tool. Pero parang nakita natin may patusok. Pwede naman tanggalin lang natin yung points. Check natin kung gagana yon. Sa not smooth kasi minsan kailangan yung diskartehan kung paano siya mawala. Wait lang. So wala na, di ba? Wala na siya. Hindi na nag-error. So ito, failure naman, ibig sabihin, mayroong dalawang kulay na hindi nagka-match or hindi nagkapatok. Ayan. So ito din, parang pangit yung shape. Ayan. Pwede din naman siguro itong remove natin yung extra points. Diba? Pero ingat kayo sa pag-remove ng extra points. Ha? Tapos Control T ulit. Guys, yung mga ibang tanong nyo, nasa documents na kasi kaya hindi ko na ganun siya sinasagot. Okay? So, di ba, nawala na yung not snap or failure. Gets ba, guys? Gets? Yung ibang tanong nyo naman, yung mga nasa documents na eh. Okay, so ito naman, minsan si region line or si white lane, ayaw niyang nagtatouch kay median or inside parking. Kaya iwasan yung tumama yung mga lines nyo sa median at sa inside parking. Klaro guys, kung ayaw nyo magkaroon kayo ng ganitong error. And a fixed overlap region, wag nyo siyang ipapatong sa any median or inside parking. Okay, ito naman, ibang klaseng topo. Sobrang liit daw ng POC siguro dito. Check natin sa mixed polygon. Okay. So nakita nyo yung error, di ba? Sobra yung sidewalk. Sobra o manipis. Kapag ganito guys, pwede naman sigurong cut nyo sa sidewalk. Tapos, ganyan lang, okay na yan. No? Kahit hindi siya connected, kung isa lang naman, okay lang yun. Ha?
Huwag nyo na yung i-connect, okay lang yan. As long na maganda siya sa paningin, okay na yan. Ito pa, another snap error. So medyo may kanipisan. Ito makikita nyo, kapag tinago ko si intersection, yan. Ito merong patulis. Diba? Si BOC. Ang pwede natin gawin dyan, usog natin si BOC konti. Yan, ganyan lang. Tapos okay na yan mamaya. Klaro ba guys? Okay ba sa mga topos? O, save lang din dito. Usog nyo lang din to konti. Konting-konti lang. Huwag nyo masyadong edit. Yan. Sabi nga ni Sir Paul, sa huli na kayo mag-control T, ha? Huwag kayo mag-i-start mag-control T sa harapan, ay sa una. Kung di pa kayo nag-fix ng task nyo kasi normal talaga na madami yan topo. Okay? Klaro ba? Gets na ba lahat? As lang po, training lang po kasi bakit ako ilang araw na po, di pa rin. Nag-check sila guys, pinapaklear ko yan sa mga judgers. Everyday, pinapaklear yan. Ang cutline sir dapat naka-snap sa BOC. Yes, sa road ha, sa road. Si cutline kailangan naka-snap sa road. Hindi sa BOC ha. Ito, wait lang. Control T. Ay, Control 3. I-open nyo si mass ng land. Ito, kung nakatago. So si cut line nyo or si assist line nyo, kung gagamit man kayo pang extension, ayan, nawawala. Ayan. Kailangan, naka-snap si cut line dito sa road ha. Hindi pwede dito. Kasi baka mag-open pa rin yung polygons nyo. Kaya magkakaroon pa rin kayo ng dangle points. Dapat dito sa road. Yan, ganyan siya. Paano po if solid line tapos kaduktong niya is long dash na? Need pa po lagyan ng cut line saan sila nag-meet? Hindi na ha, wag nyo nang lagyan yun. Ang importante, walang gap dun sa part na yun. Okay? Walang gap. Kasi automatic na yun na close pa rin yung polygons nun. Dito guys, meron ditong ito pa example. So meron ako nakikitang special median dito. Pero ang nangyari, ginawa niya, dahil tamad na siguro siya, in-extend niya na lang yung lines. Hindi pwede to. Okay? Ayan o, di ba? Hindi pwede yan. Eh wala ka naman nakikitang road lane eh. Bakit ka naglagay ng lines dyan? So dapat ito ay assist line. Assist line dapat to. Hindi yan road lane. Kaya nga tayong may assist line this time eh. So dapat ganito guys. Kung walang pintura dun sa part na yon, then gawin mong assist line. Huwag niyong hahayaan na road lane lang. Klaro guys? Klaro? Diba? O, tapos dito, yellow. Pero ang nangyari, red, white. Sila yung mga autopasser na sobrang ambibilis. Diba? Gusto niya yan eh. Akala nyo siguro padamihan ng task. Yung pala, mag-autopass lang kayo. Hindi ako natutuwa ha. Ano na lang sasabihin sa atin ng mga checkers? Ito nga, yung task mo na napakaliit lang naman pero hindi pa ata niya naayos na mabuti. So iwasan natin guys ha, mag-autopass. Kung autopass kayo, hindi yan bayad kasi hindi rin kayo nakapag-edit ng maayos. Dito po, oh. Diba, tabingi pa yung line niya. Gets ba guys? Huwag yung tularan ha. Ibablock natin lahat ng mga nag-autopass o mga sobrang bilis. Ipapacheck ko yung mga task nyo kung kayo ba ay talaga solid na autopasser.
O, anong gagawin dito? In-explain ko na yan, ha? In-explain ko na yan. Ayoko na rin paulit-ulit. Paano invalid geometry? Siguro merong mga markings dyan na hindi naka-snap tapos may patulis. Try mo i-zoom in, makikita mo yung mga polygons dyan. Baka kasi amang nangyari dyan, merong sobrang nipis, guys. Sobrang nipis. Mas manipis pa dito. Or kaya minsan kasi ganito. Yan, ganyan. Ha? Nagkakaroon talaga yan ng error, ng invalid lines. 5 days na, di pa rin na-check yung kasama ko. Uy, nagkapag-check kami, guys. Ay no, 400 na nga lang yung natira eh. Kahapon, 4,000 to pero naubos na. Kung hindi nyo mabasa yung traffic sign, guys, or medyo malabo sa inyo, lagay nyo is unclear. Okay? Ito, kagaya nito. Kunwari, medyo putol lang traffic sign. Okay? Putol siya or kaya natakpan siya ng shadow ng puno. Hindi nyo siya mabasa. Ilagay nyo lang is unclear. Ito, unclear. 122. Kung others naman, kung wala dito sa categories natin, lagay nyo is other sign. Kunwari, yung numbers natin is hanggang 91 lang. Tapos meron palang 95, di ba? Yan, lagay nyo is other. Okay? Ganun lang guys. Ano pa ba? Paano if may long driveway, tas nasa parking siya? Need pa ba i-cut yung part ng long driveway, then set to road, then control V, then set to... Ha? Hindi mo pwedeng ipatong yung long driveway sa road. Hindi mo siya pwede ipatong yun. At yung parking na yun, walang parking sa road. Only inside parking lang. Ang parking na violet ay para lang din yun sa long driveway. Pero dahil private area na yan, i-double check mo kung talaga bang pangit yung label na yan or reasonable naman na yan. Huwag mo na siyang aayusin. Paano yung short dash line sa mga intersection? Saan po i-snap yung mga ganon? Okay, alam ko na yung sinasabi mo. Meron tayong mga region na nasa intersection, huwag niyo siyang lalagyan as lanes. Okay? Ito, for example, gagawa ka ng region. Sundin mo lang kung ano yung nakikita mo. Ha? Si region, hindi naman kailangan ini-snap yan kung saan-saan. Okay lang yan kahit naputol kung saan lang yung pintura, dun lang. Klaro, hindi lang yan, hindi yan nilalagyan ng cut line or assist line. Ganyan lang siya. Kung ano yung nakikita nyo dyan sa image, yun lang si region. Hindi mo siya kailangan i-snap kung saan-saan. Hana ha? Region yan guys, region. Yung nasa intersection na dash. So okay na ba lahat? Magkano ulit? What? 35. Guys, sulitin natin itong transportation. Ha? Sulitin natin itong transportation. Kasi besides sa transportation stage 3, meron pa yan tayong mga iba-ibang klaseng center line, lane, center line, ganun. So, parehas lang din naman sila ng rate. 135 pa rin. As lang regards sa spreadsheets, kung ano lang yung latest update, yun lang yung malalagay na salary sheets. Ha? Latest updates? Hindi Kung hindi man ako mag-update doon, tapos automatic tapos na yung project natin, so okay lang yun. Hindi naman dito nakabase yung salary nyo guys.
Binibigyan ko lang kayo ng idea kung ilan na yung output nyo. Okay? Kung tama ba yung speed nyo, kung sobra-sobra na ba yung speed nyo or sobrang bagal nyo. Yan. Kaya lang tayo may ganto. Pero kung ayaw naman tumingin, okay lang din naman. Hindi ko i-block ang mga slow sa ngayon, pero try your best pa rin to improve yourselves. Ha? Kasi baka sa susunod na araw, magkaroon tayo ng average speed per task. Sa akin kasi is, lang, parang chill-chill lang muna. Hindi kayo masyadong go to pass. Hindi kayo masyadong nagpapaka-waste of time dyan na maabot kayo ng 2 hours sa isang task. Chill-chill lang guys. Basta importante, tama yung pagka-edit nyo ng mga errors. Wag lang auto-passer, kagaya nila. Wag mo na munang hanapin yung 3D roof at masakit yun sa ulo. Okay guys, so bukas na lang ulit. Mamaya-maya tingnan natin ulit yung speed nyo kung nag-improve ba. Focus kayo sa mga sinabi ko, kung ano yung mga kailangan ayusin. At yung mga tips na binigay ko sa inyo, i-apply nyo sa mga test nyo. Okay? Meron pang ano to, may pahabol pa siya. Ano to? Wala po akong SS bike path. Ganito yung itsura Thank you connected po, sa sir. kotse. Okay. Thank you. I-PM mo sa akin kung may makakuha kayong screenshot guys na about dito sa may sariling path. Tignan natin kung ano yung tinutukoy nyo. Ha? Salamat, sir.